Praise the Lord. May I greet each and every one of you. Good day. Sa panahong ito ay inaalaala ng halos buong sanglibutan ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Mahalaga na ating tingnan sa liwanag ng kasulatan ano ang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ang utos ng Diyos kay Adan ay huwag kakanin ang kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti, na sa sandaling ito ay kanilang kanin, sila ay mamamatay. Ang tao ay pinili na kanin ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti. Sa katunayan, may dalawang mahalagang punong kahoy sa Hardin ng Eden. Yan nga, ang una ay ang puno ng pagkakilala ng masama at mabuti. May isa pa, at ito ang puno ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ang tao, ang basically talagang pakasalanan ng tao, mas pinili niya ang paniwalaan ang salita ni Satanas. Ating basahin ang mga salita ng Diyos sa Henesis 2:9. At pinutubo ng Panginoong Diyos sa gitna ng lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halaman at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halaman ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, walang pagsalang mamamatay ka. Sa makatwid, maliwanag ang utos ng Diyos. Sa lahat ng punong kahoy sa hardin, ang ipinagbawal na huwag kanin ay ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang kasalanan talaga ng tao na ginawa sa hardin o sa garden ng Eden ay ang sumuway sa salita ng Diyos. At ang pagsuway ay ang pagkain ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kinain ng tao ito ang pinagbabawal. Ang pagkakataong siya ay mabuhay sana ng walang hanggan ay pag nakain niya ang punong kahoy ng buhay. Subalit, pinili niya ang pagkakilala ng masama at mabuti. Basically, yan ang kasalanan ng tao. Pinili niya ang ipinagbabawal. Sinuway niya ang kalayaang ibinigay sa kanyang Diyos. Alam natin na kinain nga ng lalaki o ng tao ang ipinagbabawal. At gaya ng pangako na sa sandaling kanin niya, siya'y mamamatay. Kinain niya ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Nagkasala ang tao. Kanilang pinili ang pagsuway sa halip na pagsunod. Kaya kung papaanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa pagdurusa, gayon din naman sa pamagitan
ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng tao sa ikaaring ganap. Ang kamatayan ng Panginoon sa krus, ang solusyon at sagot ng Panginoon sa kasalanan ng tao. Dahil sa batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal. Hindi walang pakikisama ang isang makasalanan sa Diyos na banal. At yan nga ang tugunan Diyos na sa kasalanan ng tao, dahil mahal ng Diyos ang tao. Ibig ng Diyos na makisama ang tao ay makisama sa Kanya. Subalit dahil sa kasalanan, ang tao ay nahiwalay. Kaya ang kamatayan ng Panginoong Hesus, ang layunin ay hindi lamang bayaran ang kasalanan, kundi upang ibalik ang tao sa Diyos. The death of the Lord was not only as a payment for sin, but as a way of reconciling back man to God. Kaya sinasabi nga ng banal na kasulatan na sa resurrection, ang tao ay, lahat ng tao ay bubuhaying mag-uli. Ang mga liko ay sa kamatayan, nang ibig sabihin, ang walang hanggang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Samantalang, ang sasampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan, na nangangahulugan. It means fellowship with God forever. While death means separation from God forever. Kaya ano ang kahulugan ng kamatayan ng Panginoon? Una, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, binayaran niya ang kabayaran ng kasalanan. Kaya kinakailangan ang Panginoon ay mamatay. Ang sabi nga sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Kaya sa kamatayan ng Panginoon, hindi lamang nabayaran ang ating mga kasalanan, kundi ipinanumbalik sa pakikisama ang tao sa Diyos. Sa pamagitan nito, sa buhay na walang hanggan, ang Diyos at ang tao ay muling magsasama. Sabi nga sa Apokalipsis, ang Diyos ay magtatayo ng kanyang tabernakulo sa gitna ng mga tao. Ito ang langit. Ang langit ay kasama ang Diyos at ang kamatayan ay mahiwalay sa Diyos. Sapagkat basically, ang buhay ay mula sa Diyos. Ang mahiwalay sa Kanya, ang ibig sabihin, kamatayan. Yan ang buod ng Apokalipsis 20. Ng tao'y muling mabubuhay na maguli, either sa kamatayan at sa buhay. Sinabi ng Panginoong Hesus ito sa Juan 5:28 at 29. Ang sabi, "Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti
ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ito ang tinatawag na general resurrection of all men. Ang lahat ng tao ay mabubuhay na mag-uli. Yun nga lang, depende yung mga nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon, mabubuhay silang muli na kasama ang Panginoon. Samantalang ang mga hindi nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan, mabubuhay na mag-uli na hiwalay sa Diyos. Kaya ang mabubuhay na mag-uli na hiwalay sa Diyos, nasa pagdurusa. Sapagkat ang kapayapaan at kasayahan ay sa Diyos lamang masusumpungan. Yan talaga basically kung ano ang impyerno. Ang pagkahiwalay ng tao na nangangahulugan na ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos ay walang hanggang kalungkutan, kaparusahan, pighati. Samantalang ang mabuhay na maguli na kasama ng Diyos ay kasayahan, blessings, lahat ng mabubuting bagay. Actually, kapag masyadong mahirap ang buhay, hindi mo masasabing buhay. Halos yan ay katumbas ng walang buhay. Yan ang buod ng eternal life at eternal damnation. Na ang tao mabubuhay na hindi kasama ang Diyos, hiwalay sa Diyos, at nangangahulugan, lahat ng masama nasa sayo. At ang pinakamasama nga ay, kasama mo sa impyerno si Satanas. Si Satanas ay pangunahing biktima sa impyerno. Hindi po siya leader. Siya ang pangunahing biktima, mahirap na kalagayan sa impyerno. Sapagkat siya ay ayaw nga sa Diyos, ayaw maglingkod sa Diyos. Kasabihan, noong si Satanas ay kaharap ng Diyos, ang sabi niya ay, non serviam. I will not serve. And because he refused to acknowledge and to follow God, ang kaparusahan ay pagkahiwalay niya sa Diyos at si Satanas ang pinakamalaking victim sa impyerno. Hindi po siya leader. Pinakamahirap na biktima. Kaya ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay nangangahulugan na ang tao ay muling may babalik sa pakikisama sa Diyos. At yan ay totoo bago pa pumasok siya sa langit. Raranasan na ng tao yan sa lupa na mayroon siyang malapitang fellowship with God. Gaya nga ng mga naunang mga banal, gaya ni Enoch. He walked with God. Siya ay lumakad na kasama ng Diyos. At yan ang kalooban ng Panginoon sa kanyang mga anak ngayon. Walk with God. Nang ibig sabihin, lahat ng salungat sa Diyos, ayaw ng Diyos, ayaw ka rin. Kasabihan nga sa kasulatan, how can two walk together unless they are agreed? Paano makakalakad daw na magkasama kung hindi magkasundo? Siyempre maghihiwalay yun, nag-aaway. At ang kamatayan ng Panginoon, kanyang ibinalik na muli sa pakikisama ang tao sa Diyos na dahil sa kasalanan, ang sabi nga ng Isaiah 59, inihiwalay kayo ng inyong mga kasalanan sa Diyos. Na hindi siya
makarinig o ayaw niyang dinggin ang iyong mga pagtawag at itinatago niya ang kanyang mukha sa atin. Dahil nga, there is no fellowship with God when there is sin. To have fellowship with God, sin must be taken away. Man must choose always to follow God. Kaya si Adan sa Garden ng Eden, sa pasimuno, sa tukso ng kanyang asawa, ay kanilang pinili ang Diyos. Or rather, kanilang pinili ang kasalanan, ang pagsalangsang sa halip na ang pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, ipagdiriwang ng buong sanglibutan ang kamatayan ng Panginoon. Pero kakaunti ang nakakaranas ng bunga nito. Kakaunti ang may kamalayan na sila ay inalis na ang kasalanan sa kanila. Kaya tatandaan natin, ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay ang kabayaran ng ating parusa, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang maganda na yung mga may kaligtasan ay iniligtas pa rin ng kamatayan ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. The power of sin. Ang kasalanan ay makapangyarihan. Yung ayaw mo, siyang ginagawa. Yung gusto mo o ang kabanalan gusto ng Diyos, ayaw gawin. Kaya ang kasalanan is always decisive. It is a fruit of our decision. We decide to disobey the word of the Lord and choose rather to disobey Him. At yan ang power ng kasalanan. Sabi nga ni Pablo, kung gusto ko ang mabuti, ang masama ay siya nang nagagawa. So inyo mapapansin, ang kamatayan ng Panginoon, kabayaran sa ating kasalanan. Ang kamatayan ng Panginoon ay nagliligtas, nagpapalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ngayon, ang mga anak ng Diyos, pwede nang mabuhay sa kabanalan ng ibig sabihin, mabuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos. At ang ibig sabihin na sa pagsunod, susundin mo ang mga bagay na iniutos sa atin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yan ang dynamics ng Christianity. We have the power to live holy or to live away from sin sapagkat pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang taong makasalanan ay wala siyang choice. Kahit anong talino, kahit anong taas ng kanyang pinag-aralan, kapag hindi pa siya napapatawad, hindi naaalis ang kasalanan. Gaya ni Pablo, si Pablo ay matuwid na tao, napakatuwid. Sa katunayan, sabi niya, siya ay Pariseo ng mga Pariseo. At ang Pariseo ay sikta ng mga Hudyo na masyadong stricto sa kautusan. Kaya nang sabihin niya na, I am a Pharisee of Pharisees. Ibig sabihin, masasabi na nasa pinakamataas siya na kalagayan bilang Pariseo. But yet, sabi niya,
ang kasalanan ay nag-ahari pa rin sa kanya. Sapagkat yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya nagagawa. Romans 7:13 to 15. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin, huwag nawang mangyari, kundi ang kasalanan upang maipakilalang kasalanan sa pamagitan ng mabuti ay gumagawa sa akin ang kamatayan. Sa pamagitan ng utos ng kasalanan, naging lalong. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapwat, ang kinapuputan ko, yaon ang aking ginagawa. Yan ang power ng kasalanan. So, sa kamatayan ni Christ, hindi lamang binayaran ang kabayaran ng kasalanan, kundi tayo ngayon ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang bawat mananampalataya, ang bawat membro sa iglesia, ngayon ay mayroong malaking pananagutan na ipamuhay ang buhay na malaya sa kasalanan. Dahil tayo ay pinalaya na dyan eh. Hindi kinakailangang maging alipin pa tayo. Kaya tayo ngayon ay malaya, makakapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. And ultimately, talaga, yan ang maghahanda sa atin sa rapture. Kaya tayong mga fourth watcher, ating tinitingnan at inaasam ang pagdating ng Panginoon. Actually, yan ang rapture. Kaya every fourth watcher today is preparing for the rapture. And that is possible because we are now free from the power of sin. At panghuli, hindi lamang tayo binayaran sa kasalanan ng ating kasalanan, pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, and ultimately, we will be saved from the presence of sins. Kaya sa langit, walang kasalanan. Kaya yung mga nakaranas ng binayaran ang kanyang kasalanan, pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, ultimately, he will be saved from the presence of sin. Dahil ang sanglibutan ay masama. Sa sanglibutan, ang pita ng laman, ang pita ng mata, at kapalaluan sa buhay, na yan ang pinagmumulan ng kasalan. Pero in heaven, wala na yan. So in heaven, ultimately, our salvation will be completed. We will experience the fullness of our salvation. We will be free from the presence of sin. Sa langit, wala ng kasalanan. Pawang ang pakikisama ng Diyos. Sabi ng Biblia na ang Diyos ay makikisama sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang ultimate na bunga ng kamatayan ng Panginoon. Na tayo ay ilalagay sa dako na walang kasalanan, walang kalungkutan, walang kamatayan, na kung tawagin natin ay langit. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya tayong mga anak ng Diyos, tatanda natin, ang kabayaran ng kasalanan, bayad na. Kaya hindi na tayo babayad, wala nang parusa. At hindi lamang yun, ang ating kaligtasan, pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan.
And ultimately, tayo ay ilalagay sa isang dako, sa isang lugar na wala ng kasalanan. Sa sanglibutan ito, tayo ay subject sa mga bagay sa sanglibutan. Kaya sabi nga, sa sanglibutan, magkakaroon kayo ng kalungkutan, ng kapigatian. Pero, napagtagumpayan natin ito. At sa langit, papasok tayo in complete fellowship with God. Hallelujah! Kaya sa mga sandaling ito, kung ang sino man, maging kaibigan o kamag-anak natin, wala pa ng ganitong katiyakan, atin silang tulungan na sila ay makaranas din ng bunga ng kamatayan ng ating Panginoon. Una, kalayaan sa kaparusahan. Pangalawa, kalayaan sa kapangyarihan. At pangatlo, ang kalayaan sa presensya ng Panginoon. Atin silang tulungan na makilala ang Panginoon upang sila man ay magkaroon ng ganitong katiyakan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin ngayon at yung mga tatanggap sa Panginoon na kanyang tagapagligtas, pwede po ninyong tanggapin ang Panginoon. Magsisi at tanggapin ang Panginoon na tagapagligtas. Sa ating mga anak ng Diyos, ang panalangin natin na tayo ay bigyan ng power na mabahagi sa mga tao ang ganitong mensahe. Purihin ang kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin, Ama naming Diyos, salamat po sa ginawang pagbigay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa amin. Bunga nito, wala na kaming utang sa Diyos. Binayaran niya. At hindi lamang yon, ngayon malaya kami sa kapangyarihan ng kasalanan. At purihin ang Panginoon, isa sa mga araw na ito, aalisin tayo sa sanglibutan ito. We will be separated ultimately from the presence of sin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, bawat sangbayan, bawat kaibigang nakikisama sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.